Good morning, family of the living God. So, I just want to take this opportunity to share to you the strong foundation in faith. So, bakit kailangan po natin maintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng strong foundation in faith? Napakarami po sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Most of the time, even in social media, napapanood ko, narinig ko sa tabing kalsada, they were preaching about salvation, but hindi nila naiintindihan minsan na nakokondem yung mga taong nakakarinig. Like for example, walang bakla o tomboy na makakapasok sa langit. Remember, family of the living God, we are not called to preach that kind of preaching. We are called as a Christian to spread the love of our Lord Jesus Christ. The reason why bakit tayo naging isang mananampalataya, dahil sa pag-ibig ni Kristo. At dahil sa pag-ibig rin na yun, binigyan tayo ng lakas ng loob para ibahagi rin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Pero ang nakakalungkot, hindi natin napapansin minsan, out of desperation na malapat sila sa Panginoon, nakokondem na natin sila. Remember this family, we are not called na para patunayan na mali sila at tama tayo. We are called just to spread love. Let our life to be an example of love of Jesus Christ. Let our life to do the character of the Lord Jesus Christ. Let our life to be manifested in the 9 gifts of the Holy Spirit. Remember, sabi ng Bible, malalaman mo kung sino ang tunay na naglilingkod sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, which is the 9 fruits of the Holy Spirit. Now, I'm sharing this to you. Hindi dahil perfecto ako, banal ako. No. Struggle po ako dyan, family. Alam yan ng mga anak ko at asawa ko. Mabilis akong magalit, mainitin ang ulo ko. Totoo po. And then, I realized, Lord, I am not deserved to serve you. Dahil sa ugali kong ito, Panginoon. Mainitin ang ulo, mabilis magalit, kunting problema dito, ganoon. Kaya sabi ko, Lord, hindi ito tamang hindi ito ang tamang ugali ng isang lingkod. Mainitin ang ulo, mabilis magalit. Galing mo magsalita ng tungkol sa Panginoon. Pero ang buhay mo sa bahay nyo, ganyan. To be honest po, family, ganyan po talaga ako. Pero here in Jaom, hallelujah, praise the Lord, by the grace of God, tinuturuan tayo dito kung papaano ba ang right engagement sa people. Kasi permita agwali nga, ang Diyos ay talagang mabuti, mapagmahal. Pero yung mga sinasabi natin hindi makita sa buhay natin. Ganyan po ako. Hindi po ako exempted dyan. So then when I finally realized na, Lord, this is not right. Panginoon, baguhin mo ako. Pinaglaban ko makarating dito. Now, ang gusto ko pong i-share, the power of the strong foundation. The strong foundation is the love of Christ. Sometimes, out of desperation, mapunta kang impyerno pag di ka nagbalik loob sa Panginoon. Sige, family, ganito. Nagbalik loob. Bible study mo, nagbalik loob. Kasi takot sa impyerno. Pero pagdating ng time, titigil yan, papahinga yan. Dahil wala siyang strong foundation. Hindi, kaya lang naman ako nagsasama magsimba kasi ayaw ko mapunta sa impyerno eh. Nakita mo yung mga gay rights parade? Diba? Kahit araw-araw ang pretyan niya ng impyerno, hindi matatakot yan. Nakakita ka ng testimony ng isang dating gay, binago ng Panginoon, nakakilala sa Diyos. Ano yung testimony niyan? Bakit siya nabago? Because of love. Pumunta ng isang simbahan,
nakapalda, bakla, sinaraduhan ng pinto, hindi tinanggap. Ang sabi pa, walang bakla o tumboy na makakaparoon sa langit. Wow, family, that is not a love from Christ. That is not a love from Christ. The real love, if you accept the person in, he build the love of Christ. Anong ginawa ng Panginoon sa babaeng bayaran? Alin ang mas matinding kasalanan? Yung pagiging bakla o tomboy na hindi naman nila alam bakit sila nagkaganon, o yung adulterer na alam niyang masamang makipag-adultery, makipagtalik sa kung kani-kanino, pero patuloy niyang ginagawa. Ang mga bakla at tomboy, hindi naman nila alam kung paano hindi naman nila alam bakit sila ganun Dapat nga tulungan natin sila, turuan natin sila, di ba? Alin na mas matinding kasalanan? Yung hindi mo alam o yung alam mo? Mas matindi pa ang kasalanan ng babaeng bayaran. Kasi alam niya yun na mali. On the first place, ginagawa niya, alam niyang mali, makasalanan. Diba? Pero pinipili niya pa rin gawin dahil wala siyang choice. May nakausap ako isang mayamang bakla. Hindi ko pala nakausap, narinig ko lang sa isang testimonya na isang bakla. Sabi niya, kung merong millions na gamot para mabalik ko normal, sabi niya, magbalik ako sa normal na maging tunay akong lalaki, bibiling ko, pag-iipon ako. Ayoko naman ng ganito ako pero hindi nila alam kung paano mailagay sila sa tama. Hindi nila alam. Tapos ang ginawa pa natin, tatayo pa tayo sa may kalsada, may dala pa tayong walang bakla at tomboy na makakaroon sa langit. Do we spread love, family? No? I-assess mo yung sarili mo. Tumayo ka dyan, may garage pa rin. Ano sa tingin mo yung nararamdaman nila? It is love or condemnation? Rejection? We are called to spread love, not the hate. So I'm sharing this. The strong foundation in Christ is the love. Hindi dahil tatakutin mo sila, hindi tutuyain ka niya lalo. Hindi ka matatakot sa impyerno. Hindi ka matatakot sa impyerno, family. The right key of salvation, the right key to win the lost sheep is the love. Now, paano mo nga naman gagawin yung love sa kapwa mo kung on the first place, hindi mo nararanasan ng love sa Panginoon? Paano mo nga naman ipapakita yung love sa pamilya mo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, kung on the first place, hindi ka nare-renew sa love ng Lord? Diba? Now, anong application? Go back to your first love. Nawala man yung apoy mo, family. Nawala man yung unang pag-ibig na meron ka. Kayang ibalik ng Diyos yan. Itong dapat mong gawin. Pray, fast. Kasi ang main reason bakit ka nahihirapan is yung sarili mo. Sacrifice, fasting, deny yourself. Lahat ng bagay na ginagawa mo, alisin mo. Pag-fasting mo. Lagi ka nakaganyan sa cellphone, scroll ng scroll. Fasting mo yan. Let the Spirit control us, not our flesh. Mamuhay tayo ng ayon sa Espiritu at hindi sa karnalidad. Mahirap yung pangaral tayo ng pangaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila maramdaman yung pag-ibig. The reason why bakit tayo Christian? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Kahit gaano katigas ang isang tao, the moment they realize how God accepted them, walang matigas na puso na hindi lalaman. Ako po sobrang tigas ko talaga noon. I testify. At sa mga nakakakilala sa akin, I testify. Hindi ko na kailangan isa-isain pa. Tanong nyo na lang sa mga nakakilala sa akin. Ninumura ko ang Diyos.
umabot ako sa punto magpapakamatay. Pero noong naranasan ko, naintindihan ko in Romans 5:8, God demonstrated His love to us while we are still sinners. Kahit daw tayo yung mga makasalanan pa, namatay na si Kristo sa cross para sa atin. Namatay na si Kristo sa cross para sa atin. Sabi ko, Lord, ibig sabihin pala, kahit na sobrang makasalanan ako, nire-reject kita, minumura kita, marami akong sinirang buhay, nasubukan ko mag-runner, lahat ng kasalanan na meron akong ginawa. Sa kabila ng yun, wala kang pakialam. Bagkus namatay ka pa sa cross para patunayan mo lang na mahal mo ako. John 3:16, for God so loved the world. Hindi natin maintindihan. Paano ba mahal ng Diyos ang mundo? Kaya nga siya piniling niyang magpakumbaba at mamatay sa cross. Imagine this family. Isa kang langgam sa mata ng Diyos dahil sa kanyang kalakihan. At siya ay parang isang tao. Sino sa atin na tao na one time maiisip mo na maibig ka sa mga langgam? At one time gusto mo ring maging langgam katulad nila. At iligtas sila dahil di nila kaya. Di nila kaya magbago. Ganun po tayo. Or imagine this, the very known king in the world. At ikaw ay yung taong nakakulong sa dami na yung kasalanan at meron kang parusang bitay. Alam mo sabi ng hari, hindi ikaw ang ibibitay kundi ako. Ganun niya tayo minahal, family. In our life, sa kabila ng napakarami nating kasalanan, sa kabila ng kaliwat ka ng kasalanan ginagawa natin, sinabi pa rin ng Panginoon, ako yung mamamatay sa krus para sa iyo. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya tayo tinanggap. Ganun niya tayo inibig. Wala siyang pakialam kung anong kasalanan yung ginawa mo. Wala siyang sinumbat na kung ano. Basta ang sabi niya, mahal kita anak. Mamamatay ako sa krus para sa iyo. Yung pag-ibig, yung pagtanggap na hindi ko naranasan mula nung ako yung bata. Nakakala ko mamamatay na lang ako, na-rejected. Pero naranasan ko sa Panginoon yun. Sabi ko, Lord, sino ako para ibigin mo ng ganito? Sino ako para patawarin mo ko ng ganito? Sobrang pag-ibig. Kaya sa lahat na makakapanood dito, di pa huli ang lahat. May pag-asa sa Diyos. Namatay siya sa Kristo, hindi para sa cross para may alalahanin tayo every year. Namatay siya sa cross para sa matinding pag-ibig niya sa atin. Kaya kung meron kang dapat hanapin, ang pundasyon sa Panginoon is yung pag-ibig ni Kristo. Dahil ang pag-ibig niya hindi magmamaliw. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Tapat siya't dakila. Awitin nyo lang po yung kanta niya. Before I close this video,
Kung gusto mo rin maranasan, kung pagod ka na rin sa buhay mong paulit-ulit, pwede mo bang sundin yung panalangin na sasabihin ko? Panalangin na hindi pagpapalit ng relihiyon. Panalangin na magkaroon ng panibagong simbahan. Hindi panalangin sa akin, hindi panalangin sa pangalan ng simbahan. Panalangin sa Panginoong Hesus. Paghingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Sige, ipikit natin mata. Banggitin mo yung panalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa pagkakataon na iyong pinagkakaloob sa akin. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Namatay ka sa cross para sa akin. Katulad ng lahat, Ama, hindi ko kaya magbago. At ang aking kaluluwa ay alam kong diretso sa impyerno. Pero dahil sa iyong awa at biyaya, iniligtas mo ako. Simula sa araw na ito, Panginoon, hugasan niyo po ang aking isip at puso ng iyong banal na dugo. Pakalinisin ako, Ama, sa lahat ng aking kasalanan. At mula ngayon, hindi na ako masusunod, kundi ikaw na ang maghari sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat. Hinihiling ko, sulat niyo rin po ang aking pangalan sa banal na aklat ng buhay. At ang kaligtasan at pagbabagong buhay ay akin na tinatanggap. Ito'y aking samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin mo yung prayer na yan, I will pray for you. Just close your eyes. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Nakita mo ang puso ng aking kapatid sa oras na ito, na siyang tapat na nanalangin at tinanggap ka sa kanyang buhay. Panginoon, nakikita mo kung anong kalagayan na meron siya. Pero Lord, sa oras na ito, Panginoon, ano man ang gawa ng dyablo sa buhay ng aking kapatid, sa authority ng iyong pangalan, in the name of Jesus, inuutusan ko lahat na umalis sa kanyang kalagayan. In the name of Jesus Christ, out in Jesus' name. Alam ko nakita mo ang kanyang buhay. Gamitin mo ang aking kapatid. Maging buhay ng patutuo at maging isang tapat na lingkod. Salamat, Panginoon. Siniselyuhan ko ng iyong banal na dugo ang kanyang buhay at patutuo, na hindi manakaw ng dyablo ano man ang mga plano mo sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Amen. 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 Amen.